Intro. Sige. Mayong buntag kaniyong tanan. Sorry, sa kabalita na rin. So, camera action. Yan, sorry. Kaya, yun, mayong buntag pag-usap sa tanan sa itong mga friends ka na danaw sa mga TMC subscribers. Yan, sa itong mga YouTube followers, sa Facebook followers. Thank you for always listening with us. And I hope nga nag-enjoy mo sa mga service every Sunday. So actually, mabot ni siya o galing mabot ni siya o US. Puro di lang sila katanaw. Sa puting sayat ng that. But anyway, we're going to continue sa atong series last Sunday sa month of January. So we continue sa atong series The Church That Pleases God. So nindot kaya nga atong series mo actually sa dihang na-meditate nga nagapaminaw ni sa mensahe bitaw. Nindot si kaya kami palandaan na blessed na. Kung sa pagkaog ka mo. Pero ang problema jud ko kana ba usahay ka na ba relate ko sa message karon kay maskin gani sa pagsugod pa lang sa kaysa wala pa ko nag-preach murag ikabahay kulbaan ako ba kay kung maminaw ko sa preacher mo doon sa nag-preach ani please kay ko ano ko ako kaya ron ba blessing po siya sa pag-deliver ano akong gibuno na ba nga pero minot kay ang message kay makarelate kita tanan so going to siguro mag-recall lang ta sa atong topic last Sunday so muna atong series for siguro na sa mga 5 Sunday. So every last Sunday of the month. So the church that pleases God. So what is church that pleases God? A church, okay, let's read together. Balikan na natin. 1, 2, 3, go. A church that pleases God is made up of people who are pleasing God. So ibig sabihin, balikon ako, ang church is not about building. It's not about construction worker. Kasi siyempre, di ko matapos ng building kung wala construction worker. So it's not about the building, kung asa man itukod ang building. Church is about us. Ang ibig sabihin sa church, ikaw na. Huwag ito na kung ang church, kuhaonin mo ang you. Di ka mabasa ng church, tama? Muna importante yun kaya na naaka. So ibig sabihin, ikaw ang church. So kung ang church, kung ikaw that pleases God, is made up of people who are pleasing God. So our ultimate goal in life is to please God. Amen ba? Amen. So, there are 5 qualities. So, na mga 5 ka mga kwalidad that pleases God. Of a church that pleases God. So, kung kanina atong church na to, actually, just try to imagine, no? Sa kabulan na lang, mag-celebrate na ta sa atong isa katuig na panagtigo. So, just try to imagine, no? Time flies so fast. Time flies so fast. Kung namin so fast talaga. So, there are 5 qualities of a church that pleases God. So, I hope na for the pinapakatuig ang mulabay sa atong church, bugi nga quality yun ang ipangita yun sa Ginoo sa ato. Number 1, okay, there are 5 qualities of a church that pleases God. Number 1 is a reverent church. Pero itong topic last Sunday. So, yung sa sabot sa reverent church, a reverent church fears the Lord and lives with a sincere obedience to Him. So ang tinuod na church nga makapaplis sa Ginoo kanang yung mo-obey sa iya. Sincere obedient, mutuo, mo absent ibig sabihin sa kahadlok, di ba? Kung nasa ligis ko tatong kahadlok, alas ka sa kamot kanunon na ba mo? Ang halog ito sa buta na kanang murag si mga disciple ng Jesus bitaw ito, ghost, or dili siya akuan ba? Ibig sabihin is kanang pagtahod ba? Pagtahod sa Ginoo. Ang muna yung ginadesire ni Lord. Okay? The common problem sa mga churches today, hindi mo puntanan, wala akong puntanan, hindi mo hakpag sila. Pero most of the common problem yun, when they enter to the church, marag wala lang sila, uban ganun, magkaon-kaon lang. Diba, bantay dyan ko sila iba. Kaya actually, malaking ko kanang magkaon-kaon bitaw during Sunday. Malaking ko. Kaya di man sila mahatag. Mahatag, bumupod. Nakarami ko dati sa Kalomo, na one time yun na, yung people to tutuluan ako sa gitara ba, kung gina-tutor. Ano Sunday ako, grabe mo, kay ko, kay amot siya nakalo, kay murag natulugon po ba ito nga tayo. Nagpalit siya ka ng chicharon, ito katagpisa doon yung chicharon. Niya, tulog ka balot yung ipalit. Kung niya nangikilid sa may kanan sa sound system doon, na di mo mas kilid sa stage, sa logo. Yung ko, kaon may kay, dapat hindi ko patingugon, kay, hindi crispy, may kayo may ato. Ang kanila ito dati, kaya parang hindi ng hanto ka itong amo ito nga, na-announce nga. So ginako ni ang tanan no kanang gano sa kitong na tong chicharon na-announce to nga during worship ginabawa lang gyud ang pagkaon.
So wala na naman pala din charon. So French fries talaga. Joke lang. So ginaalag yun, wala na ginaalag. Ibig sa CCF, bitaw, hindi musulod ko sa church sa CCF, ginabawal yun ang pagkaon dito. Muna ang pagkaon yun sulod. Kaya naman, it's the way of kanang pag-respeto sa Ginoo ba nga. Pag musulod na Sunday, it's up to God. Kaya bang gina-worship yun nato siya. So gina-please yun nato ang Ginoo. So may lang din wala kong tanong, magpagkaon. Nakapit. Magkaon mo ba? Kaya na siya. Next Sunday, pwede na next Sunday. Pwede na, hindi mo na ko nawali. Pwede na next Sunday. Yeah. So, Arrival Church fears the Lord. So, may pagtakol sa Ginoo. And lives with a sincere. Karang tinuod yun nga obedient ba? Karang mo-obey din sa Ginoo. Yan. So, palito mga qualities. So, Arrival Church, a faith-filled church, a bold church, a unified church, a loving church. But today, we're going to discuss a faith-filled church. Dili a faith-filled. Dili a faith-filled church. Kanang punong-puno sa pagtuo. Okay. Because our ultimate goals in life, kita around 2026, naman kita yung mga goals sa life, tama? Ako, gusto ko mag-fit. Actually, kung naman napansin mo na ako, nag-reduce ko 1 centimeter. Okay, pala yun. Kaya feel na kung nag-reduce ko gamay, ano ba tayo goal ba nga? Mabuhay ko tagdugay ba? Diba? So, lalayan tag mga goals sa kinabuhi. Natay goals nga karong 2026 na magkasakyanan ko, magkabalay. Diba? Natay mga lalang ng mga goals sa kinabuhi. Pero ang gusto gyud nga ultimate goal gyud sa Ginoo sa ato kinabuhi. Nga mukod gusto sa Ginoo nga may mga ultimate goals sa atong life. We also have our ambition or goals, whether at home or absent, to be pleasing to God. Ibig sabihin, whether naata sa kauban sa Ginoo or naata sa kalibutan, ang atong ultimate goal gyud sa kinabuhi, ang ma-please gyud ang Ginoo gyud. Diba? Na ako remember, ako sa ka-preacher gyud na actually grabe gyud ang akong heart sa una gyud nga gusto gyud ako malipay gyud ang Ginoo sa akong ginabuhat. And then one time nag-preach siya nga dili gyud na to kaya ni ang ma-please ang Ginoo. Tinuod gyud na siya. Kung napay sala sa imong kinabuhi, di gyud ma-please ang Ginoo. But the moment na gidawat nimo si Jesus Christ as a Lord and personal Savior, you have that kind of power na ma-please gyud mo si Lord. And then ana siya nga dili trabaho nato ni. So ibig sabihin mo sa atong buhaton di ay kung nga wala na siya nga kanang ginabuhat ato during Sunday, kung ibig ni pag-share sa gospel, kanang wala na siya kanang murag si term na niya nga murag bigawas na siya kay na-Christian naman ka. So sa ato pa wala gid siya wala award, di ba? Kung baga wala award ba? Kaya kung ma-please na to ang Ginoo, natin award, tama? So kung lahat ay desire na mo share sa gospel, karon nga tuiga bitaw, nag-post ko katong New Year ako nga Lord, more winning soul winning and disciple is coming 2026. Natingala ko karon tuiga gid nga grabe gid akong heart gid sa pag-share gid sa gospel. Ambot nga no. Sige lang next Sunday, isgutan nato na siya. But today, atong topic karon is a faith-filled church, not failed. So faith yun, ibig sabihin kanang punong-puno ka sa pagtuo ba? Kanang imong kinabuhi nimo, masing asa kay butang, masing asa na circumstance ka, basta tungod kay puno ka sa pagtuo sa Ginoo, wala kay posible sa Ginoo nga mo sa imong kinabuhi. Na-remember na ako sa kayang people, story lang siya. Nag-text sa Ginoo, di mo mag-text itong Ginoo, no? Pinang itong istorya yun. Ang problema nila, Lord, never yung post sa Facebook bitaw, na ka ng page ba nga, sa God the Father, siguro itong na page siguro, or sa Jesus ba to, sa nga, God, na ako hindi pangayo sa imo ba? Gusto na dyan ko magkasakyanan, gusto na ko magkabalay. Yan, reply ko ito nga page po. Itong page yun, ba't reply ko ba? Katakulan ni mo. Ba't reply ba? Hindi mo reply ko ba? Diba? So, just try to imagine ba? Anong sa kayong people, sa dihang mo tabok siya sa tulay, nakatry na mo ka ng muagi mo hanging bridge. Di ba ka ng hanging bridge? Kanang magtuya-tuya nga tulay ba? Hadlok pa kinabaya, pero during high school days, siguro agi na sa una kay maato kong ikaklarin, maato kong masabon, magpaog saging, magdala kong kariton. Kariton, pasama ko ng kariton. Yung puno ng saging. Kaya pagwas ka, maagi na po sa hanging bridge. Napahiro ko sige pang bukod. Yung maagi pa dito hanging bridge. Hadlok pa dito hanging bridge. Kina may mga part itong mga guba-guba na mga tanong kuan ba? Isipin, gaano mo ba ito? Mga 35 kilos.
ang bukton. Bitaw. So grabe ang ano ba kanang kaba bitaw. Magtuya-tuya gani sa niya. Tingnan ako kaning mga driver sa motor. Sutoy-sutoy ra mga ati. Okay ra gid ay. So first time na akong agi gud grabe gid ang panggunit. Parang magtuya-tuya mo gid siya gud labi ko sa kangangin. So mo pinitabo sa kaya people. Tingsa na Lord, magtabok og tulay. Tabangi ko Lord, di ko sukay hangin. So gituy-tuya gid tulay ba kusog ginutuya niya. Ya sige tabangan tika. Ay, wala ko na reply ang Ginoo. Si Sir text ko, Lord, tabangi ko bakit magtabok og tulay. Oh, may reply ang Ginoo. So mo nakatabok na siya. Tapos kini sa tabok, sus karon pagtabok ni sa tulay, text sa Ginoo, Lord. Nakatabok na og tulay Ginoo. Wa ka reply. Reply ng Ginoo. Nagpasensya kayo. O ka-reply. Kinaghawig ko sa tulay. Saan ako mag-reply, di ba? So usahay binana ba nga, Lord, sila pray sa Ginoo, Lord, wala pa higit. Lord, ako ginapray. Lord, wala pa kay response. So pag faith-filled ka nga anak sa Ginoo, maskin pag dili mo dili matubag karong adlaw, tungod kay naa kay pagtuo pagsalig sa Ginoo. Abot yung panahon gyud nga tubag gyud sa Ginoo. So we need to have that kind of faith. Ang punong-puno ba? Remember na ko sinuluputin sa una, i-share na nako ni sinuluputin sa una, mag-share sila sa gospel sa kanang murag grupo group of person ba nga kada kung medyo remote place na gud siya. And then ang problema lang kay kinahanglan mo tawid sa kanang medyo sapa ba. So ang problema lang kay katong sapa ato mo dulaan sa buaya. So this story ni sa mga anak na nila nga naka-witness. So, ano siya nga, Lord, kung patabukon ko nimo para mo-share sa gospel para maluwas sila, let it be. Muna akong pagtuo sir. Pero kung itugot gid nga paano ko nimo, wala ko mahimo Lord, mo mang pagtuman. So mo nga ni tawid siya. O wala pa siya doon sa niya gabi pag dito. O mo to katong mga tao dito sa paligid katong mga na-share sa gospel. Luwas gid sila. So just try to imagine that kind of faith nga, kasi delikado kaayo, maskin nga wala ka kabalo kung saan hitabo, pero kitong kailangan pagtuo sa Ginoo. Next, mali mo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Therefore, sa Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, kung wala kang pagtuo, imposible kayo na mag-please nato si Lord. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder to those who seek Him. So every time na matawag ka sa Ginoo, lagi tayo pagtuogid nga tubagon niya. Dili man ka nang right away nga tubagon niya, pero naagi part sa itong kinabuhi nga mga pila pa katuwi ko sa pagtubag sa Ginoo. Pero lisod kaayo nga ma-please nato si Lord kung ang atong goal sa atong kinabuhi karong 2026 sa atong church, sa atong kinabuhi mismo, kung wala tayo pagtuog, hindi nato ma-please si Lord. Mabitaw na nga yan sa iyo sa 2 Corinthians 4, Paul, for we live by faith and not by sight. So karon mo naglakaw bitaw nga wala ka pulo kung saan direksyon o kapulo kung saan may tapusin mong kinabuhi. Basta kay nagtuman lang ka, nagtuo lang ka sa usoy pagbuhat sa Ginoo sa imong. Muna siyang klase ng faith nga ipangita sa Ginoo. Na remember na ko sa mountain climber. Ano siya nga sa diyan nagpuan siya na siyempre mga mountain climber hindi ko makatat-katat yun na. So one time nahulog siya ba? Paghulog niya nakagunit ko siya sa PC. O niya that time is bitngi lang gabi ba? Gabi so sa kabulog ito usay naa sa iyahang ilalom. So karon na iniabot nga nakita niya sa taas siya nga kasi mas sweeto man sila dito. Siya nga sir tabangin ko sir. Ingon sa tao siya nga sir, buhay ka na lang PC. So kapag tarong na mahulog na noon ko, kasi sweet naman sila dito. So na, buhay lang PC sir, ay may tabusay mo so wala gihapon. So karon sisag pray sa Ginoo, Lord, tumangin ko Ginoo. So grabe gid ang so muto ni akot-akot nga rescuer sa mga sir. So ay kabala ka sir kay pwede rin ang buhay lang PC sir, mamatay ko. So ang ibuhat niya sir, buhay kila gid sir ang PC. So wala si memo gibuhat niyang PC. So pag buhay niya sa PC, sus kay ang yuta di ay yung tila nagka-distansya di mo. Ano lang distansya ba? So isang mo to di ay mga tao dito sir, bubura kayo na sir, ay kabala ka sir. So inana ba sa Ginoo bitaw nga kinahanglan ka mabuhi bitaw sa kagalingon nimo nga pagsalig sa imong kagalingon and you have to believe in God. Muna sa ang book by faith ba nga di ka mabalaka, di ka mahadlok. Pero
sa journey sa atong life, mo po na ako na-realize pa, for a few years sa akong kinabuhi na ako nga, naging yun nga, kanang, murag ni baba yun ang akong faith sa Ginoo ba. Na-time nga, Lord, ganun di pa manihatag ni mo, karoon sa pa man yung ihatag, na may nanang instances ba, ayaw nga makarelate mo sa kuwat. And, ang pangutana, is your faith pleasing to God? Sa imong pagtuba, naka-please ba sa Ginoo? Na ay duha ka higayon nga na-encounter si Jesus. And there are two examples of Jesus responding to faith. Sa nga ano, una is sa Mark chapter 6. Kaya kanina tayo during Sabbath day, si Jesus, nag-preach siya, nag-teach siya ba? And then ay mga tao dito, sige pangutana ba sa mga disciple? Tinuod yun kayo na inisulti niya. Kuyawan ni wisdom eh. Kapalit ba na tawahan na, di ba? Grabing tiro ba na? Di ba mo na anak ni Joseph o ni Mary? Kuyawan niya matudlo eh. Tinuod ko ka na initudlo niya. Tinuod ko gina sa sabi ang ipadala sa amahan, sabi ang Messiah. Pinanang ng mga instances yung mga pangutanan nila ba? So kung sito ba ni Jesus? And he was amazed at their lack of faith. Usahay mo ang problema bitaw. Tod kay gamay ka itong paglantaw sa Ginoo. Kulang ang itong pagsabot kung pagpila kang kinsa ang Ginoo bitaw. Muna usahay kayo alaki ng atong faith sa Ginoo. Kaya naman, di ba the moment nga nituod ang Jesus Christ as a Lord and personal Savior, di ba may changes sa atong kinabuhi? Ako sa tinuod lang atong time na gidawat ako si Jesus, grabe yung nakapagod sa kinabuhi. Pag uli na akong Cotabato City, bakit sa Minsaya? Pag uli na akong Minsaya, siyempre sa una, may garilyo ko, garilyo, inom na ba? Yung Budisco, siyempre may kumusayaw. Ano mo, pagsampulan ninyo kayo, kikiyata. So di ba? So dito natin, pwede nga wala akong presensya every time na disco. Ako may pinaka-out ko sa ano. Tambli ko sa una, muna ang ulo, naasa mo na. Tulubukol ito sa ulo. Sakit kayo. So, grabe akong kinabuhi sa una. And then that time na gidawat ako si Jesus Christ as Lord and personal Savior. Kaya sa among Sunday school teacher si Ma'am Jean Imposo, siya ang nag-share sa ako sa gospel. Ngayon siya nga, pag the moment na dawat ako si Jesus Christ, mutuo kasi yan, musali kasi yan, naagay ka pagkuhan sa mong kinabuhi. Tinuod yun ay. So muli pasabot, kung pagkilan mo sa that He is your Savior, hindi lang dito nagtapos ang atong pagtuo sa iya. Sa journey sa atong kinabuhi na ito, hangtod sa atong kamatayan na ito, pag-iligid ang klase ng pagtuo. Kung sa Ginoo kaya giusab ang atong kinabuhi, kaya po usabon sa Ginoo ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Amen ba? Kung natin pagtuo sa Ginoo. Na may usahay ng mga kanabang unexplainable bitaw ng mga panghitabo sa kinabuhi nga. Lord, ganun, wala akong pwede mong gikuan po, doesn't mean mga wala akong pagtuo. Siguro na ay mga plano din ang Ginoo sa iyang kinabuhi niya. Then na-remember na ako si luluputin sa una, grabe gud ang iyang faith sa Ginoo. Kaya maski gani huwag ka na mag-preach sa gospel sa una, pag kaulanon bitaw, mag-pray siya, pag kaulanon, pag mag-pray, muna bit po ng ulan ba happy good nga klase nga pagtuo ba. So muna yung unang response ni Jesus sa klase nga faith ba, kanang the way He believed. So ay kaduha sa Luke chapter 7. Sa Luke chapter 7, lahat po din nga senaryo. Kanina ko na usang ka centurion soldier. Kabalo mo sa centurion soldier. Kana bang isa sa mga siniligan nga soldier ba? Sa gitpurag kung sa ato pa Murag kapitan o kapitana ba? Murag PSG kung siguro pastor, di ba? Murag head sa PSG. Philippine Security Guard. Yeah. So, just try to imagine, no, siya ang pinaka-head sa PSG. So, imagine siya ang pinaka-head sa PSG. Karon nagkasakit siya. So, medyo lala din kayo sakit niya ba? And then, gingnan niya iyang mga sakot niya nga. Na ako nadunggan. Aday Jesus to nga mo ayaw balatian. So, sige, antuan niya dito ingnan na muani sa kuha din ni kay gusto ko mo payo. Sumuto ang iyang mga sakot niya, ato po diya kadto diya. Tapos di-share sa Jesus na ang among head sa among sinaligan mo. Sinabi ko paka-explain ba sinaligan ako siya, buutan siya nga leader, siya gyud ang sinaligan ng mga leader, siya gyud ang nag-lead sa amoa. Gusto niya nga moadto ka dito Jesus para maayon ang iyang balatian. Kabulo mo si tubag ni Jesus. Kunin nito po sa Luke chapter 7 verse 9. When Jesus heard this, he was amazed at him.
and turning to the crowd following him. So sakon mga tubag niya mga soldier, talikod sa tubag niya iyang mga followers. Ngayon siya nga. He said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Grabe no? Kabulong ko sa akong sobrang ang pagtuo sa Ginoo, makatakot bigod na sa uban. Yes. Tinuod na. For example, first attend na ko reunion na mo sa among Vivaris class, sa ni Mama. Nagbiyahe mi, tapos nagsakay mi ka nag-renta rin truck pa. So karang truck mo niya, dili ko siya ng dako nga truck mo, airframe mas siguro to. Tapos butangan rin ng trapal, nag-rental niya, trapal ba? Tapos sakay mi tanan dito, ikan sa Clarin. So puno dyan kay mi. Kami nag-standing na lang good mi, sa position na lang good mi good. Kinaghan kay mi. So mo to nga, nag-pray na ni silang kay, kasi dahil na-provide si Lord, nasakyanan para sa tuwa. So sabi ko sa Ginoo, kabot rin ang surigaw. Wala naman ka, kusamis, kay mong surigaw, layo pa kayo na. So pag abot na mo sa Cagayan, kay munong Cagayan, kinapag musakay sa amunga. Musakay pag yung mga parindir mo. So puno din kayo, may. Nagproblema na gawin, saka ko muli mga Lord. So kung nakabantay, may, nasa niya pasulog na sa Cagayan, nakabantay nila, sunod-sunod o truck. Karang truck na 10-wheelers ba? Ako din kayo siya na truck, hindi siya 10-wheelers siguro. Karang mga basta kanang sa mga Forward, 6 wheelers. 6 wheelers na forward. Ako gid ba nga ano yun ba? Sige sunod-sunod sa mga bantog di ay kaya wala siya rehistro. So sige sunod-sunod sa mga ba. Sige pamuntahan mo sir, asa di ka padulong sir? Padulong ko Surigao. Praise God. Padulong ko sa Surigao. So lipay kayo naggabi dito bakit di sa Ginoo to pagampo. Kay dako bakante jud king likod kay wa man siya karga, nya pauli na sa Surigao ba? Wala siya karga. Bisa kayo dito, wala ta. Takon ko, diri po mi. So, bibo na kami niya colorsi dito mi. Sakay sa likod, bibo na kami sa Surigao. Pero okay, biyahe na sa Surigao, mga around siguro mga 6 p.m. na, dinigit-git na ba? Tapos na, challenge na po. Kaulan nun, bisa pastor. Nya, wala yung trapal. Nya, sigurado basa gigming. Nya, ang biyahe na mo ato, murag pa na lang siguro, sa mga 2 to 3 hours, abot mo sa Surigao. Lahat din kayo ang ibiyahe na mo. So kaulo na kasi dagko na gyud kaayo uto ka tayo sa conversation. Sa na kay kaulo na naman gyud. So muning atan gyud exercise gyud ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang mi tapos nag-worship mi sa Ginoo. Worship gyud mi. Kanta gyud mi sa Ginoo. Grabe gyud ang worship kasi kanang dito gyud ako na experience gyud. Sa conversation siya mo nag-lead. Dito na ako na experience gyud ba nga ang kanang bitang kanang pag-worship sa Ginoo bitaw. Kanang nagtuo ka sa iya nga He is amazing God. Diyos sa nga mga kahong sa tanan, grabe ko namang worship na pagtuo sa Ginoo. Kabulo mo taon-taon, yung kawas ko mga bituon. Wala na, as in, wala yung binang grabe yun ang kalipay yun nga. Lord, grabe, gamahanan yun ka. Kung ang Ginoo, kaya niya ayuhon imong baratian, kaya ni-provide ni Lord ang sa imong kinahanglan. Kung ang Ginoo, He is a powerful God, nakabalo sa ikahintang mo, He will provide. He will heal. Amen ba? Kaya ipakita sa Ginoo if we have that kind of faith. Ang pangutana, ay mong faith pa sa Ginoo nakapag-please pa sa iya. Kaya malipay din kay si Lord paglantaw na iyang anak, nagtuo din nagtuo sa iya. Don't just try to imagine na ito nga circumstances sa among kinabuhi mo. Na-experience din namang kamay sa Ginoo din. Pag-abot nakabot ng Surigao, praise God, nakabot din yung safe dito. So, ito grabe nung puto, pag-uli na mo, ang lisod na po may pag-uli. Puno na mo. So dito nung experience ba nga mas kasi nato nga mga pagitabo bitaw na experience yun nimo ang kamayo sa Ginoo kung ma-please nimo siya pinagi sa imong pagtuo sa iya. Amen ba? Because the strength of your faith is reflecting on your view of God. Ang kakusgon sa imong pagtuo nag-reflect na sa imong pagtanaw sa Ginoo. Kung sa pagtanaw mo sa Ginoo, kung sa klase ng Ginoo sa imong kinabuhi mo. If He's a powerful God, mutuod ka sa iya. Because the low view of God, kung baba imong pangantaw sa Ginoo, murag Ginoo bagid siya, usa bagid siya ng klase ng Ginoo. Kung sabi mga low view of God, number 1 is ang tawag mo conditional faith. Ano say conditional faith? Sibutangan na ako siya og ano. Conditional faith is when you believe or trust in something based on certain condition being met. It's like, I trust you if you do this to me. So, ano ba? Kana ba nga, sige nga. Di ba namin hanap ako, tinuod ba gina? Tinuod ba gina? Sige daw, be?
pandemic. So, kita mga tao mag to see is to believe magunta. Tama? To see is to believe kita ang klase ng tao ba? Buti mo sa verse sa 2 Corinthians ganyan nga. For we walk by faith and not by sight. So ibig sabihin natin muna yung nagpakita, nagpasabot na sa nga, we have that kind of karapang pagtanto sa Ginoo bitaw nga upos kita ko paglantaw sa Ginoo. Kami nga Lord, sige nga Lord, kung tinuod bugid ka nga mutubag yun kung anak sige daw be, ako man na akong eskwela be. Sige na Lord, dili ko mag-exam karon be. Dili ko magtuon karon exam ko. Sige daw be, pada be, pada daw be na. Sige daw be. So nga muna tubagon ko sa Ginoo, pakason imong liog. Di para balik. Ano? Sila taas ko di mong liog mo. Puna, di ba? So kung inala atong if that kind of faith nga nasa to, inana gyud kaubos sa paglantaw sa Ginoo. Diba? So I hope nga dili pa na atong faith sa Ginoo. Dili pa conditional pa. Next, the other one is stagnant faith. Usahay mo sagot sa stagnant faith. Stagnant faith, basta na to. Ready? 1, 2, 3, go! Stagnant faith is when your spiritual growth, connection with God, feels stuck. It's like a pond with no fresh water flowing in. It gets stale. You might be going through the motions, but there's no real progress or deep. So, wala. Kung imong pagtuo, dili lang po ka. So, kung kinanik mo sa paglantaw sa Ginoo, dili lang po ka. Gusto sa Ginoo, ang taas Ginoo paglantaw sa Ginoo. Kaya diba kung sa kanta ganyan na, faith, I can move the mountain, I can do all things. So, actually, nasa verse na, kalimutan ko sa verse na, faith that can move mountain. Grabe nga pagtuo na, no? So, imagine mo ang Mount Everest. Ibutang mo dito sa Davao City, kapag tugnaw kay panahon. Tugnaw kay panahon, karon ano? So, na Lord, pagtuo na mo. Ano ba nga, dili man sila nga literal. Pero ang ipakita sa Ginoo kanang genuine gid nga faith. Kada bang taas gid nga pagtuo sa Ginoo ba? Putang gregit lang ta dinhi. Taas ko lang ako pagtuo sa Ginoo. Next. Number 1 kini. Natay nani nga klase nga ugali. Kanang safe faith. Something safe faith. Safe faith is when you play it safe, sticking to what's comfortable and familiar. You might be avoiding risks, challenges, or deeper commitments. Lord, kung ihatag nimo, ano po Lord, pero kung hindi mo ihatag, pero po Lord, ano ba? Inanabit nga, inanabit ko safe faith ba? Ang gusto sa Ginoo nga, Lord, kabalo kong ihatag yun mo Ginoo. Kabalo ko na kay right time. Kabalo ko Lord, gina-change pa nimo akong attitude, gina-change pa nimo akong kinabuhi. So muna ko sa Ginoo nga pagtuo ba nga, dili na po na nga, kung sa lamot ka sa komportable, dito na lang po ka. So kung sa Ginoo nga pagtuo kasi pagtuogin ka lang, tulo na. Tulo na to, walang sikuan ba? Tulo na to. Kasi nga pagtuo ba nga dili lang tama, dili kay conditional faith, dili lang po siya ka ng stock faith, kung asa lang po ka, ihala lang po ka. Ako sa Ginoo, everyday good ka lang. Kahit sa imong kinabuhi good, grabe ka na mo level up ang pagtuo sa Ginoo. Kabantay mo sa eskwelahan. Di ba dati during high school days, na ginatulo sa eskwelahan sa toma, wala ko itong ginagamit ka na adlaw-adlaw. Di ba? Na yung mga gitulo sa school na, for example, ang kanang square root, maglakaw ka, magamit ka mo, 1, 2, 3, and the square root of 4. Di ba? Wala mo na ito ginagamit na, wala mo na yan. For example, kanang mga angle, di ba? Angle, di ba? Asa ka gikan, angle 360, kanang yung left up, wala mo na ito nagamit na, di ba? For example, kining periodic table. Di ba wala man ito nagamit ko dito? Sorry, pag-memorize ko sana pag naghanap. During high school, grabe memorize. Pinaanak kami dito sa may hagdan sa school. Sige, memorize ko. Yan ang pag-ibang kastin kasi hindi disturbo. Ay, saan pa mag-memorize ko ba? Pero wala ko siya nagamit adlaw sa itong kinabuhi. Di ba? Magluto. Sa may chef na rin. May chef. Di ba? Chef, di ba? Magtulog ka. Sa kung naka-assistant at tagay kong H2O. Wala ko siya gamit H2O, di ba? Masa galing salt, ganit. Masa galing simple na salt. Fluoride ba? Fluoride? Ay, fluoride. Sodium chloride, di ba? So, for example, napaka sodium chloride. Well, teko asin, di ba? So, dili ko yun siya magamit ano-ano. Naman na ano yun. For example, kaning Filipino subject. Di ba wala ko nagamit ito nga? Matang adlaw ko, di ba? Sa Panimalay, pakikuha nga yung pinggan. Wala ko pinggan na. Kasi kakain po tayo ngayon.
Di ba, kailangan natin gamitin itong mga pinggan na ito kasi hindi pa naggamit. Di ba? Wala ko siguro kailangan siguro. So, daghang mga parts sa school nga, wala ito during high school. Pero nga nung kinahanglan itong to? Nga nung kinahanglan. Kaya para sa sunod na level, pag-abot na kong college, pag-college, maggamit yun mo siya. The same thing. Nga nung mutuo ka sa Ginoo karon, kaya pag moabot ang mga challenges kung mapuhon, same lang gihapon ang itong pagtuo sa Ginoo, o wala din siya nawala. Ina nga klase ng faith na ipangita sa Ginoo sa ito. Faith, sa itong karon, a faith-filled church. Yung sa ganyan ang church, so ina na ito sa klase ng pagtuo sa Ginoo. Kaya ingon sa Ephesians, let us read together. Katatanungan. Now to Him is able to do immeasurable, more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church, in Christ Jesus Christ, throughout all generations, forever and ever. Amen. Pero ito basahon pag-utro. Kanang let's read it. Kanang ginamingil na kanang sabtan yun na ito. 1, 2, 3, go! Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask, amen, or imagine, according to His power that is work within us. To Him be glory in the church, in Christ Jesus, for all generations, forever and ever. Amen. Grabe, no? God will do exceedingly, immeasurably, and able to do anything that we ask or imagine. Grabe, no? Kung sa'yo in-imagine ka if we imagine for healing, if we're asking or imagine for provision, Lord, wala ko kasabot sa akong sitwasyon sa kinabuhi. Lord, wala ko kabalo kung sa'yo tapos kung kinabuhi karon. Pero kung nakakay pagtuo sa Ginoo, if you have that kind of faith sa imong life mo, He will do exceedingly, immeasurably. Grabe, no? Wala, immeasurably. Ibig sabihin, dili masukod. Tawa. So, dili gid masukod ang kayang buhaton sa Ginoo. Mo nang ayaw limitahan sa kayang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naaman tay mga circumstances sa kinabuhi, naamay mga butang sa pagkinabuhi nato nga mga problema sa atong kinabuhi nga atong ginagyan, adlaw natin ginagyan ng mga problema. Wala ko sigutan ni wa may siguro isa sa tuwa dire nga walay problema, tama? Ano gyud mga problema ako nako problema. Kanang ino mo permitting ang 50 ka pasto problema kay nako na. So dapat ang mga problema gyud nga usay wa ta kasabot ba? Bakit sa Ginoo na tuwa lang sa kuha. Last story na lang. Gamay mo, may data. Nakaabot ano itong kaboring story about the story of kabibi. So sa English, oyster sauce. Kabibi. Ano kabibi ba? Kabibi. Shell. Oyster. So kaning kabibi. Clam. O diba si Nana ba? So na-imagine na ninyo. So if someone about, buntag sa iyo pag mata niya, pagmatagin na siya, ay, good morning, pagbukaka sa iyang baba niya. Nasi napansin naman na ibalas sa iyang baba. Yung sakit yung kayo tao sa Ginoo nga, Lord, dahil balas sa akong baba. Uy, pag kayo, nga, balas sa akong baba, Lord, sakit kayo. Sa kong tabangin ko, Lord. Ano siya nga, ngayon po si Lord Paul, mau ba? Sige, ano na lang, tuho sa kuwa, salit lang sa kuwa. Antusa lang for 1 day. Oh, 1 day! Grabe nga pag-antos day, 1 day! Sana, sige Lord, ikaw may nagingon. So, 1 day, after 1 day, pag umansi sa kaadlaw, sakit man gihapon. Tawag ito sa Ginoo, Lord, sakit man gihapon, man nilalaman. Sana, mo ba na? Ay, mo ba? Naman, mo ba? Ang giling daw. Sige, antusa lang for 9 days. 9 days. Sakit naman ganyan ang 1 day. 1 day? 9 days pa noon? Sige Lord, kung mo na gusto mo, antos siya 9 days pa. Kung sa 9 days, Lord, mas nilala naman noon. Sakit na din kayo. Wala mo sakit ng ngipon. Diba? Imagine na mo 9 days, sakit kayo niya. Lord, sa anak, sige. Ako ba sakit ba kayo? Salig lang din sa ako, anak. Tulang, salig lang. Antusa lang for 9 months. Sakit maganda ang 9 days. 9 months naman noon. Sabi na Lord, di ba ako magpatan eh. Naman nun. Sa tuwa lang, salig lang. 9 months. Ganang antusa lang for 9 months. 9 months antusa na ko na. Siguro, antos niya. Hantod, nagusto ka na po niya ba?
nagustuhan na po niya. Then, pag after 9 months, nga Lord, sakit naman kayo bro, grabe naman ang pamaga. Sakit na yun kayo ba? So, mo nga, ang Ginoo, ba, sakit na gina, no? Sige, antusa na lang sa akin. Tuo lang sa ako, antusa lang for 9 years. 9 years. Sakit man yan, 9 months, 9 years man noon. Pero kapag mo after 9 years, one morning, pag mata niya, pag mata niya, good morning, pag ano niya, ako kayo nga kahayag ang migawa sa iyang baba. O ang tanang mga isda, nagtanawin sa iyang kahayag. Kaya napuo na kaya bird. So imagine, usahay ang Ginoo, dugay kay mo respond si Lord. Pero nalay gina-change si Lord sa imong kinabuhi. So maabot ang panahon, dili pa nimo masabtan karon, or maabot ang panahon, mayon ka, Lord, amazing kaayo ka. Kaya ang pearl nga naa mo sita sa imong kinabuhi, dili na ang klase nga pearl nga gina-imagine nimo. Ang pearl kanang Jesus sa imong kinabuhi, muna mo shine sa imong kinabuhi. Ug ma-experience nimo ang kamaayo ni Lord sa atong life. Amen ba? Shall we close our eyes? Friends, nakatay struggle sa kinabuhi, natay mga unanswered prayer. Yung si Lord, faith, pagtuo lang yun. Tuo lang sa iyang mga plano sa imong kinabuhi. Tuo lang na sa iyong magabuhaton sa imong kinabuhi. Father God, thank you Lord for this amazing message, Lord God. Na naman may klase nga faith, Lord, na marag kulang kayo nga mong pagtuo sa mga Ginoo. Murag ginalimitahan mo, Lord, kung sa'y kaya niyong buhaton sa akong kinabuhi. But thank you, Lord, nga imo ang iparealize sa mga Ginoo. You are an amazing God. Nga wala din bisan kinsa Ginoo nga makatutong sa imong kamay. That you are a powerful God. Nga walay butang Ginoo nga di mo kayang tubagon, Lord God. May mga time sa mong kinabuhi na taas-taas ang mga pag-antos. Pero gina-prepare din mo ang mong life, Lord. Na every time na umabot man ang time, Lord, na shine me, di na kay mga prayers na natubag, kundi si Jesus na mismo ang nag-shine sa mong kinabuhi. Lord, kay ikaw, kanon nagapamuhat sa mga kinabuhi. Lord, namin mga struggle ang mga kaigsunan karon din, namin mga struggle, Lord God, even ang mga weaknesses, namin mga struggle, Lord God, na nagpadahan niya po sa pagbuhatong sala. Nagka-pray ni kalunay, Lord, kung sa kami mabago, Ginoo. Salamat, Lord God. Kaya every day gina-change minimo, Lord God. As long as we have that kind of faith, Lord, na di ka pagabuhaton sa aming kinabuhi. Thank you, Lord God, sa imong pag-remind ka naman, Lord. Now we need to trust you, Lord God. We need to believe in you that you are a powerful God. You are an amazing God sa aming kinabuhi. Lord, aming gisaling kanimang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atong D-group later, sa atong D-group, sa atong discussion, so kalimot ko. So reflect on the time you spent following God. Have there been seasons where you had a conditional, stagnant, or safe faith? What did it look like to step into a bold faith? So how would you describe your faith today? How do you hope your faith will grow into 2026? And what steps will you take this week to move in that way? Ayaw kabala ka natin saya. Magdaman ka na. So sama na. Balik ka sa panahon nga nagsugod ka sa Diyos. Aduna ba yung mga panahon nga imong pagtuo conditional, stagnant, ano na lagi ni Bisaya lagi? Pundo? Pundo? Or kanang yampingan ka safe ra? Kung man ang gitsura sa pagbarog sa usa ka maisog na pagtuo. Yan. Kung saan mo pagulagway ang imong pagtuo karon. Kung saan mo paglaom nga mutubo ang imong pagtuo. Sa 2026, dapat mutubo kita. O kung sa ang mga laka nga buhaton nimo karon si mana aron mo balik sa kana nga direksyon. Ang Diyos mga panalangin ka nato. For our closing song, at ang awit ang faith.
Yes, Lord. Salamat kayo sa mensahe nga ipaabot kanamo. And I hope, Lord God, na karon nga tuig Ginoo, mo increase gid ang among faith sa imo, Lord. Mas mailhan pa kanamo Ginoo kung sa klase nga Dios nga mag-work sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord God, sa presensya sa matag usa. Ako pag-ampo Ginoo nga ikaw mag-bless ka namo, Lord. Mag-bless sa among mga estudyante sa ilang pag-eskwela. I-bless Ginoo Dios ang ilang pag-eskwela, Lord. Nga ubanan mo sila, gaan mo sila Ginoo Dios sa wisdom, Lord, sa ilang pag-eskwela. Maging honest sila sa school. Ug may mo silang blessing ngadto sa ilang mga classmate ug sa ilang mga teacher. I-bless, Lord God, ang mga trabaho. I-bless, Lord God, ang pagtrabaho. Gawin mong honest mi, Lord, sa pagtrabaho. Maging malipayon niya sa among mga ginabuhat, ginalaw na mong trabaho, Ginoo. And I pray, Ginoo Diyos, ikaw mag-bless, Lord God, sa paghatag og strength, Lord, sa adlaw-adlaw nga pagtrabaho, Ginoo. Wisdom, o mahimo kaming blessing, Lord God, sa mga tao nga nagapalibot sa among workplace. And I pray, Ginoo Diyos, sa mga negosyo, I-pray akong nagapo, Ginoo Diyos, nga ikaw mag-bless amahan. And ikaw, Ginoo, mag-sustain, Lord, sa mga panginahanglan, sa mga customers, and especially, Lord God, we pray for this place, the Arman, Lord God. We pray, Lord God, na mag-sustain gihapon, Ginoo Diyos. And we have that faith, Lord, na wala di posible sa mga Ginoo. Mas mo increase pa mong pagtuo sa mga, Lord God. That you will bless, Lord God, especially, Lord God, kining place, Lord, kining Arman's restaurant. And Lord God, sa management, sa mga staff, sa mga workers, ikaw mag-bless kanila, Ginoo, having strength, patient, love, Lord. Ikaw mag-bless po sa ilang mga family. Bless ako mga families, Lord God, na magpadahan yung gihapon Ginoo Diyos ang pagigugmaay, pagsinagtanay, o mas masinto, Lord God, si Jesus sa among mga pamilya, Ginoo. Kung doon naman na-experience ang Lord God, na pamilya, Lord God, na hubot, we pray, Lord God, na ikaw gapon mag-intervene sa mga family, Ginoo. Lord, sa pagbulag-bulag ka ng Ginoo Diyos, ikaw mag-bless ka ng mga amahan, sa bago na pag nasimana, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo. Mas mo increase ang among faith, Lord, mo increase ang among pag-ila sa mga Ginoo. As we continue our journey, Ginoo, sa kalibutan ng mga na-experience gihapon ang Ginoo. Ug ikaw gapon mag-auban ka ng Lord God. Lord, wala kami mahimo kung wala di ka sa among kinabuhi. Kapag karon Ginoo Diyos, kaya na naman sa among kinabuhi, adunan kami mahimo, Lord God. Kung wala gyud imposible tanan sa imo, Ginoo. And now, the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Amen.